Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Inspiring story ng dating OFW na isa ng successful banana chips business owner, Alamin. HR manager sa China, gumawa ng 22 peking empleyado. Nakakuha ng mahigit 100 million pesos. 12-year-old wonder kid mula Amerika, kinilala bilang pinakabatang college professor sa mundo. Manananggal doll na hango sa isang Philippine mythical creature. Inilabas ng doll line na Monster High. At agency ni K-drama star Kim So-hyun, inaming nakarelasyon ng aktor ang yumaong si Kim Se-ron. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, iba ang madiskarte at determinado. Iyan ang pinatunayan ng isang ina na dating overseas Filipino worker at isa na ngayong successful business owner sa pagtitinda ng banana chips. Ang pinuhunan niya sa negosyo, ipon ito mula sa pagiging OFW. Ang inspiring story ni Mami Rona, alamin sa report ni Dustin Bayog. Kapupulutan ng inspirasyon ang mami na si Rona Mayquiano mula sa Cebu na dating overseas Filipino worker na ngayon ay isa ng banana chips business owner sa edad na 30 years old. Nagsimula maging OFW si Rona taong 2021 sa Abu Dhabi kung saan aminado ito na mahirap mawalay sa kanyang anak at asawa at mas mahirapan dahil sa naranasang verbal abuse sa kanyang manager. Matapos ang 6 na buwan ay umuwi ito ng bansa at lumawak sa livelihood program ng Department of Migrant Workers of DMW kung saan binigyan ito ng cash grant para pampuhunan. Kasama ang kanyang ipon ay inilunsad dito ang Genricas Homemade Banana Chips noong 2023. Sa pagsisimula ay kumikita ito ng 1,000 hanggang 1,700 kada linggo, pero ngayon ay kumikita na ito ng hindi bababa sa 1,000 kada araw. Patunay na dahil sa determinasyon at kasipagan ay kaya mong maabot ang iyong pangarap at matulungan ang iyong pamilya. Sa ngayon ay tinitinda na sa 323 na convenience store sa Cebu ang produkto ni Rona na banana chips at lumalahok din sa trade fairs upang mas maipromote ito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Bring Me! Isa ito sa mga paboritong pambatang laro na madalas bumida sa mga birthday party. Pero ibahin nyo raw ang Bring Me Challenge ng isang cafe na ito sa Cebu. Para kasi sa 2 libreng rice meal ay kailangan pong magpaunahan sa pagdadala ng washing machine. Ang tanong, may nanalo nga ba sa kwelang promo na yan? Alamin ang sagot sa report ni Arnold Herrera. Ano ang kaya mong gawin para sa spam and kimchi fried rice at box silog? Para sa 2 customer na ito, kahit pa magdala raw sila ng washing machine. Yan lang naman kasi ang isa sa napakarami pang kakaiba at kwelang pakulo ng cafe na ito sa Ergelo sa Cebu. Kung gusto mo raw kasing manalo ng libreng meal, dapat handa kang kumasa sa kanilang limited time Bring Me Challenge. Kahit pa ang ipadala sa'yo, ikaw mismo ay mapapakamot ng ulo. Mapa Flat Screen TV. Washing machine. Cabinet. Sofa. Hollow blocks. O buhay na manok man yan, syempre kayang-kayang tapatan at sakyan ng kanilang mga customer na may parehong taglay na kakulitan. Dahil sa kakaibang trip na ito, talagang pumapatok at agad nagva-viral ang kanilang marketing strategy na humahakot ng libo-libo o di naman kaya ay milyong views at interactions online.
Maliban sa nakatatakam na rice bowls, pwede ring mabili rito ang ilang pasta dishes, pika-pika, sandwich, gayon din ang kape at milkshakes perfect para sa mga estudyante. Batay sa kanilang Facebook page, nagsimulang umarangkada ang kanilang viral Bring Me Challenge nito lamang Enero. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, karamihan sa atin ay dumodoble ang kayod para kumita ng mas malaking pera. Pero magiging katanggap-tanggap pa kaya ito kung ang naisip mong paraan ay panloloko ng ibang tao? Gaya na lang ng isang HR manager na ito mula Shanghai, China, na gumawa ng 22 peking empleyado para makakuha ng 16 million yuan o higit 100 million pesos sa isang kumpanya. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Isang human resources manager sa Shanghai, China ang gumawa ng 22 peking empleyado sa isang kumpanya at nangolekta ng kanilang sweldo, kabilang ang severance pay na umabot sa 16 million yuan o tinatayang aabot sa higit 100 milyong piso. Ayon sa isang local news outlet, ang suspect na kinilalang si Yang na nagtatrabaho sa isang labor services company ang responsable sa payroll management ng mga empleyadong na ipapadala sa isang tech company. Nadiskubre ni Yang na siya ay may kapangyarihan na magtalaga ng mga empleyado at wala umanong review process sa pagbayad ng sweldo. Dahil dito, gumawa siya ng record para sa empleyadong nagngangalang Son. Nag-apply ng sweldo sa ilalim ng pangalan nito at ipinadala sa isang bank account na siya ang may hawak. Ngunit, hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Nang mapansin ng labor services company na hindi nakakarating kay Son ang sweldo nito, pinalusot ni Yang na naantala ang bayad ng tech company. Sinimulan niya ang naturang modus noong 2014 pa at bagamat hindi nabanggit kung magkano ang sweldo ng iba pang ghost employees, nabuking siya noong 2022 matapos mapansin ng finance department ng kumpanya na may perfect attendance si Son pero wala ni isang taong nakakakilala sa kanya sa opisina. Matapos ang malalimang investigasyon sa attendance records at bank transfers, tuluyan ng nabunyag ang pandaraya ni Yang. Hinatulan ito ng 10 taon at 2 buwang pagkakakulong para sa embezzlement. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating sunod na istorya. Madalas nating mabalitaan online ang mga tinaguriang wonder kid o gifted pagdating sa mga lohikal na bagay gaya ng math at science. Pero ibahin ninyo ang 12 anyos na batang ito mula Amerika na sa murang edad ay nagtuturo na sa isang malaking universidad. Dahilan para siya ay kilalanin bilang youngest professor in the world. Sama-sama natin kilalanin si Professor Suborno sa trending report ni James Galange. Malamang karamihan sa atin ay pamilyar at napanood ng kilalang American hit sitcom series The Big Bang Theory at napamangha sa kakaibang talino at galing ng isa sa mga main character nito na si Sheldon Cooper. Ngunit sino mag-aakala na posible pala at mayroon palang katulad ni Sheldon sa totoong buhay? Gaya na lamang ng 12-year-old kid na ito mula Amerika na tampok sa ating viral story na sa murang edad pa lamang ay nagtuturo na sa kolehiyo. Dahilan para kilalanin bilang youngest professor in the world. Meet Professor Suborno Isaac Barry, kasalukuyang nagtuturo habang sabay na nag-aaral para sa kanyang 2 kurso na mathematics at physics sa New York University sa Amerika. Kwento ng kanyang mga magulang kahit sila hindi makapaniwala sa pambihirang husay na taglay ng kanilang anak, kung saan 2 taon pa lamang ito ay kabisado na raw nito ang periodic table of elements. At ngayon, kasalukuyan naghahanda na para kumuha ng kanyang PhD o doctorate sa mathematics sa susunod na taon. Ayon kay Suborno, 2 taong gulang pa lamang ay nahilig na agad dito sa math at nagawang sumagot ng mga mahihirap na math at scientific equations. Dati na nag-viral si Suborno sa Amerika matapos kilalanin bilang pinakabatang graduate sa high school at may grade point average na 100. Sa tala ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD noong 2021, 3 sa bawat 100,000 estudyante ang may tuturing na gifted students sa buong mundo.
habang 6% naman ang naitala noon sa Amerika. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, naglabas ang doll line na Mattel ng isang manika na hango sa isang kilalang mythical creature sa Pilipinas. Ito ay walang iba kundi ang manananggal doll na tinatawag nitong Corazon Marikit. Ang pasilip sa kakaibang manika, tutukan sa report ni Rose Babiera. Isa na namang Pinoy moment ang hatid ng bagong labas na manika ng Monster High, ang doll line ng Mattel na Filipino culture-inspired. Ang manika, hindi lamang pangkaraniwang version na hinulmaayon sa katangiang pisikal ng isang Pilipino, kundi hango pa sa iconic mythical creature sa bansa na manananggal. Ang Corazon Marikit doll na tinatawag din ngayong manananggal doll ng mga Pilipino ay bahagi ng cultural series ng Monster High, kung saan nakasuot ang manika ng tradisyonal na kasuotan ng isang Pilipina na ternong saya at blusa. Ang kanyang mga accessories ay hango rin sa traditional Philippine fashion, gaya ng hawak nitong abaniko, ang takong nitong may bahay kubo at bag na gawa sa ratana, habang sa ulo nito ay may nakasabit na bulaklak na jasmine. Mayroong ding pakpak na katulad sa paniki ang manika. At higit sa lahat, ang main feature nito ay nagagalaw ang itaas na bahagi ng katawan ng manika mula ulo hanggang bewang para magmukha talagang humihiwalay ito sa ibabang bahagi kung saan tila naiiwan ang paa ng laruan. Mabibili ang manananggal doll sa halagang $75 o 4,200 sa Philippine peso. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, naglabas ng panibagong pahayag ang agency ng K-drama star na si Kim So-hyun. At dito, tuluyan ang nakumpirmang nagkaroon ng relasyon ng Korean actor sa yumaong aktres na si Kim Se-ron. Ngunit, paglilinaw ng kampo ni So-hyun, hindi na raw minor si Se-ron noong nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Narito ang report. Totoong nagkaroon ng relasyon ang K-drama star na si Kim So-hyun at yumaong aktres na si Kim Se-ron. Ang kumpirmasyon nanggaling na mismo sa agency ng aktor na gold medalist. Pero giit ng kampo ni So-hyun, taliwas sa mga lumalabas na impormasyon, hindi na anya menor de edad si Se-ron noong nagkarelasyon sila ni So-hyun. Paliwanag dito, summer ng 2019 hanggang fall of 2020 nang maging magkasintahan ang dalawa na mayroong 13 taong age gap. Patunay anya na wala raw katotohanan ang inilabas na impormasyon ng YouTube channel na Hoover Love na naging girlfriend ng aktor ang yumaong aktres noong 15 anyos pa lamang ito. Dahil anya sa mga kinakaharap na issue, nakitaan na raw ng signs of severe psychological instability ang aktor ayon sa kanyang agency na siyang dahilan kung bakit napaaga raw ang paglalabas nila ng panibagong statement. Kasunod naman ang kontrobersiyang ito na paulat na may ilang bigating brands na ang winakasan ang kanilang partnership sa Queen of the Year star na si Kim So-hyun. Magunita na February 16 nang matagpo ang walang buhay sa kanyang tirahan sa Seoul ang 24-year-old South Korean actress na si Kim Se-ron. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron po kayong mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.